Magandang umaga ulit sa inyong lahat. Ang oras ay almost 10 o'clock. Pagka ganitong oras dito sa Malta ay napakaganda ng contrast ng paligid. Regardless kahit anong season, winter, summer, spring, autumn, napakaganda basta ganitong oras at napaka-chill ng paligid. Relax lang lahat ng bagay, walang masyadong maraming tao. Hello, Japanese! Japan! Napaka-relax ang paligid, normal lang ang buhay sa mga tao dito sa mga lokal. Pero sa mga tourist na kagaya natin, ay medyo fast-paced kailangan lahat ngayong araw na ito. Wala pa kasi tayong nararating. Nandito kami ngayon sa Port of Slema at pupunta tayo ngayon sa Valletta. Sasakay tayo ng ferry. Okay, kasi yun ang pinakamadaling paraan galing dito sa Slema papunta ng Valletta. Bili muna tayo ng ticket. Yan. Ang presyo ng ticket ay 250 ang isa. One way lang yon. Ito yung pinakamagandang way papunta ng Valletta. At least kahit once may experience ninyo yung pagsakay ng ferry. Lalo na dito sa ibabaw ng ferry ay makikita ninyo yung pinaka famous tsaka yung iconic view ng Slema at saka ng Valletta. Pag nandun kayo sa may parting gitna, makikita ninyo yung mga famous views ng lugar na ito. At dito sa Slema, ito yung Slema at nandun yung Valletta. Papakita ko sa inyo mamaya ang view. Andun pala, ayun. So magkabilaan lang sila. Ayun yung Valletta, andun yung dito ang Slema. Dito yung lumang city, ito yung bagong city sa kabila. So nandito na agad tayo sa kabilang side. Hindi pa umabot ng 5 minutes o around 5 minutes lang ang travel time. Kung gusto niyo ng city tours na ganito, yung hindi na kayo maglalakad, 5 euro lang yan, napakamura. Pero hindi kami gumagamit ng ganyan. Gusto talaga naming maglakad para ma-explore namin yung talagang mga corner, every corner ng city. So dito, no, pagbaba mo pa lang ng ferry, paakyat na agad kasi itong Valletta o itong Malta ay hili talaga, kaya kailangan prepare kayo pagpunta rito sa lakad kung gusto niyo maglakad na maglakad. Dito madaling explore na city kasi kailangan nyo ng effort at saka ng konting tiyaga dahil puro paakyat, pababa at puro hagdanan dito. Meron din mga ganito, mga kalesa, ganyan, pwede rin kayong gumamit yan. Hindi ko lang alam kung magkano. Ang una nating target ngayon ay pupunta muna tayo ng, yun ang unang pagbaba ng ferry ang dapat natin puntahan, yung Upper Baraka na tinatawag. At doon ay maghahanap tayo ng breakfast. Saktong-sakto, pagkatapos ng breakfast, bago mag 12 o'clock kailangan nasa Lower Baraka na tayo para naman doon sa Battery Salute. Malalaman nyo mamaya kung ano yung Battery Salute. Daming akyatin dito sa Valletta. Kailangan ng energy. Buti na lang nakatulog kami ng maayos kagabi para sa exploration ngayon. Ngayon pa lang kasi kami mag-e-explore. Yung mga unang dating namin ay puro tulog ang ginawa namin at saka kain. Kaya wala kaming nararating. So ngayon pa lang kami lumalabas talaga para mag-explore. Alam niyo yung feelings ko? Ang feelings ko para ako nasa Naples. Alam niyo kung bakit? Kasi isa yon sa influence nitong Malta, Napolitan. So lahat ng structure dito, especially dito sa Valletta, ay Napolitan structures. Kaya ganyan ang mga structures ng bahay nila dito.
Ganda. Ang ganda. So, andun yung Christmas market nila. Pupuntahan natin yan sa gabi. Papakita namin sa inyo sa gabi yung Christmas market na yan. Ang isang tip, ang maganda pumunta rito ay hapon or gabi or umaga. Kasi sa umaga napakaganda ng contrast, sa gabi napakaganda ng mga ilaw. Pero mamaya pa natin makikita yung mga ilaw kasi kita niyan mga Christmas light decorations na yan. Maganda yan sa gabi. So dito tayo mamayang gabi, magpapalipas tayo hanggang mamayang gabi dito sa Valletta. Dito tayo mag-uubos ng oras. Habang nagpapalipas tayo ng oras, kasi mamayang alas 12 pa yung battery salute. Yon, hanap muna tayo ng kapihan, palipas tayo ng oras sa kapihan. Kasi easy lang tayo, hindi tayo nagmamadali. Kasi mahaba ang oras natin dito. Hanggang mamayang madaling araw tayo dito sa Valletta. Isa ito sa dapat yung tikman dito sa Malta is ang kanilang traditional na pastizi. Isa yun sa masarap na dapat yung tikman dito, yung bread nila, yung local bread. Kasi mas masarap yun kaysa sa empanada. Yan, bumili kami. Kape muna tayo. Ang ganda dito. Tinawalan. Thank you so much. You're welcome. Nabuhusan ako ng kape. Sarap pa naman ng kape, grabe. Nangyari? Sobrang sarap ng kape. At saka sa sobrang mura, alam nyo ba? 2.5 euro lang ang kape rito. Ayan, napakalaki. Ayan, tinan mo. Ayun, sobrang sarap. Nabuhusan ako ng kape. Ayan, tinan mo. Nabuhusan yung camera ko ng kape. Okay lang Dito sana sa kung, Museum Cafe. okay lang sana kung murang camera, no? Eh hindi. It is $3,000 camera. Kaya ang sarap talaga nito. Grabe ka, araw-arawin ditong kainin. Ang sarap ng mga tinapay dito sa Valletta. Tapos napakamahal pa. Sobrang mahal nito. 190? 1.9 euro. Sinong gustong pumunta rito? Ibibili ko kayo. Libre. Nilibre ko kayo. Kape. At saka tinapay. Napakamura. So kahit maghapon kang kumain ng tinapay at saka kape. Okay, kahapon nagreklamo ako na mahal yung mga, siguro yung mga Asian food lang. Pero yung mga local pala, no? Sobrang mura. Masarap magkape dito sa pinagkakapehan namin. Habang may bike na luma sa likuran ko, may flowers dyan. Tapos may lumang building dyan sa gilid. Hindi ko alam kung ano yan. Parang simbahan o katedral na hindi na, o simbahan na hindi na functional. Hindi ko sinabi. Nandito na tayo sa Upper Baraka. Dito na tayo magpapalipas ng oras, mag-uupo-upo tayo rito. Sasamantalahin natin yung sikat ng araw kasi sabik na sabik kami sa sikat ng araw. Hindi namin alam kung mapupuno ito mamaya bago mag alas 12. Kasi alas 12 yung battery salute. Dito mangyayari yung battery salute. Kung gusto naman ninyong magbayad, kung gusto ninyong mas malapit dun sa battery salute, pwede kayong bumaba dun sa Lower Baraka, dyan. At kaya lang magbabayad kayo parang about 3 euro para mas malapit kayo dun sa pagpapaputok ng cannon. Ayaw namin dun sa baba kasi baka masyadong malakas ay nakakabingi. Mas maganda rin dito sa taas kasi tanong mo nga yung Grand Harbor. Ayan yung Grand Harbor. At saka yung Three Cities. Ano masasabi mo? Malalim yung history, no? Tapos, parang yung buong Valletta or yung buong Malta ay puro fortress. De yung Malta, pag tiningnan mo, ang dami niyang fortress. Parang nung mga panahon ng mga crusader, siguro ginawa yung mga fortress na yun. $30 minutes na lang magsisimula na yung battery salute. Ngayon, ipapakita nila kung paano i-load at kung paano i-prepare yung cannons. Would indicate the approximate time
In Malta, this practice remained till the start. Wow! Lecisz w nas. No nie, nie leci w nas. Munti ko nang mamiss. Nie, to nie było. No to. The other one's coming in. Tak. That is loud. Nie leci w nas. May I kindly suggest that you give a good round of applause to our boys in uniform for their splendid work. Alright, good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you much for joining us here at the Silicon Battery for the noonday gang firing. A tradition started here in Malta centuries ago that we keep alive even till today. Grabe. Ang lakas ng shockwave, nakakagulat. Nung pagputok niya, no? Parang na-shock yung mga tao. Tapos, parang few seconds pa bago sila naka-recover na. Yun na pala yun. Kung hindi pa sinabi nung ano, nag-a-announce na, oh, tapos na. Pwede na kayong pumalakpak at saka lalagpalakpakan yung mga tao. Anti-climax. Anti-climax, parang na-shock sila lahat eh. Nakaganon lang, nakatulala lang. Ako rin eh. Parang, wow! Lakas! Yun, kagaya nung sabi nung nag-a-announce kanina na hindi lang siya basta tradition at show para ipakita sa mga tao. Imagine, centuries ago, yun yung kanilang means of communication, signal, defense, at para iparamdam yung kanilang presence. So yun yun, napakaganda. At ngayon ay hindi na muna kami maglalakad-lakad dito sa area na to. Babalikan na lang natin to. For the meantime, pupunta muna tayo at ipapakita namin sa inyo yung kanilang tinatawag na Three Cities. Galing dito sa Upper Baraka, papunta dun sa Three Cities, papunta dun sa bangka, ay pwede kang maglakad, paikot na ganon, malayo, pa ganyan, hanggang dito sa ibaba dito, sa may sakayan. Medyo malayo-layo siya. Or, sakay ng elevator, papunta dun sa ibabang ibaba. Sabi, mataas-taas din yun Ang galingan, yun Imagine kung iikutin mo siya pa ganun, paikot na ganun. Medyo malayo-layo siya, abot hindi siya ng mga 30 minutes. Nandito na tayo sa ibaba, sa may sakayan ng bangka patawid dun sa kabila, sa Three Cities. Imagine dun tayo nang galing kanina sa taas na yun, Doon tayo mambibig. How many? Two, but is it cash or? Cash, yeah. Cash, okay. Yes. Cash. Where can we buy ticket? Only from here? Okay. Okay, so only cash. Wala kaming cash. Hindi kami gumagamit ng cash. Meron kayong dalawang choices papunta dun sa Three Cities. Either yung maliliit na bangka, ito, or itong ferry. Parang itong ferry. Itong maliliit na bangka, hindi sila gumagamit ng hindi pwede ang card. Cash lang. Tingnan natin itong ferry. Parang pwede kasi may bilihan ng ticket. Yun lang. Kahit itong ferry, hindi tumatanggap ng card. So, cash lang. Okay, ayaw namin mag-withdraw sa malalapit na ATM dito kasi alam na ninyo, yun yung mga bad ATM na tinatawag. Hindi namin kayo matadala dun sa Three City. Hindi namin maipapakita sa inyo ngayong araw pero babalikan natin yan. Promise, babalikan natin yung Three Cities na yan. It's either bukas sa isang araw o sa susunod na araw. Ngayon, dahil wala kaming nabiling ticket, ay explore na lang natin tong Valletta. Dito tayo mag-iikot hanggang mamayang gabi. Kasi maganda dito ang gabi talaga. Hindi pwedeng hindi tayo magpapalipas ng gabi dito. Nasakay ulit kami ng lift pataas dun sa taas kasi mas mahirap umakyat, napakalayo. Kung mahirap yung pababa, mas mahirap yung pataas. Na-amaze ako kasi alam mo bakit? Bakit? Kasi yung elevator may card system. Pero yung boat wala. Pati yung ferry wala. Maintindihan ko pa yung mga private boat. Okay, fine. Pero yung ferry, may complain na ako. May complain na ako sa Malta. Wala. Dito. Nandito ba? So iba rin yung hindi nagmamadali talaga kasi mas dramatic, mas chill, mas memorable kasi mas matatandaan mo yung mga magagandang spot kasi mamemesmerize mo sila.
Ang Malta, sa mga hindi nakakaalam, ay isang maliit na bansa na island. At binubuo ito ng tatlong main island, which is itong Malta, yun yung main island. And then yung Gozo, which is yung pangalawang pinakamalaki. At yung pangatlo ay yung Camino, which is yung nasa middle, Camino. So Malta, Camino, Gozo. Yun ang bumubuo sa bansang ito. Balik tayo dito sa Valletta. Itong Valletta ay maganda. Nagustuhan namin. Hindi boring, napakaraming tao. Tignan nyo naman, napakaraming tao. Di ba? Hindi boring. Lahat ng street may buhay. Napaka-historical din itong lugar na ito. Hindi ko na ma-describe sa inyo dahil sobrang haba ng history nitong Valletta. Pero dito, mapifeel mo yung history kasi napakaluma ng mga bahay. Magaganda sila. Para silang mga Napoli. Kasi yun ang influence nitong Valletta. At pangalawa, bawat corner na puntahan mo ay maganda, buhay. At hindi ako maboboard rito. Sa tingin ko, yung mga kababayan natin na nandito sa Malta, I think masaya sila. Maganda, ako magsasabi sa inyo, bisitahin nyo to. Ilalagay ko ba ito sa mga paboritong city na narating namin? O sa mga paborito naming country? Ano sa tingin mo? Ha? Yeah. Pwede Yes. Pwedeng balikan? Yes. Pwedeng ilagay sa bucket list? Yes. Andito na tayo ngayon sa Grand Street na tinatawag, hindi ko alam kung tama ako. Pero parang ito na yon. Dito naman, punong-puno naman ng mga kainan, tsaka mga inuman. Parang ito yung main street dito sa Valletta. Siyempre, hahanapin nyo to, maaaring madaanan nyo to pa nagpunta kayo dito. Napakaraming kainan, halos puro kainan itong buong streets na to. Silipin natin sa loob itong kanilang food market dito sa may Grand Street. Maraming kainan dito sa loob nito. Meron ditong Pinoy street food. Kung gusto niyo, kung naghahanap kayo ng Filipino food, hindi pa namin tatry pa lang namin. Siguro mamayang gabi sa dinner. Ang daming pagkain, ang daming selection ng pagkain. Hindi kami magugutom dito. Diba malay ko bang dyan lang kalapit yun? Diba? Standing. Ano ba yun? St. John? Tagalog ah. Diba yan? Oo. So itong nasa likodan kong street na ito, ito sa famous street. Ito yung Santa Lucia Street. Move. Ito yung kanyang palatandaan yan. Yung dalawang statue na ito. Malapit na magabi, so may papakita na namin sa inyo yung kanilang Christmas market dito sa Valletta. At saka magpipicture-picture tayo, babalik tayo dun sa may upper Baraka para kumuha ng slow shutter shots dun sa kanilang sa may tubig. Meron kaming nadahan ng simbahan na may simbang gabi na puro mga Pilipino, tsaka Pilipino yung mesa. St. James Church. Kung gusto nyo magsimbang gabi dito, daanan lang namin. Medyo interesting kasi marami na rin yung mga populations ng mga Pilipino rin. Kaya may ganito, may mesa ng mga Pilipino at meron silang simbang gabi. So, yun, okay. So medyo gabi na, medyo madilim na, kabababala ng araw. Pero napakaganda naman ang ambience dito sa Upper Baraka. Tingnan nyo naman. Kung gusto nyo makita ang sunset dito sa Upper Baraka kayo magpunta. Tapos makikita nyo yung ambient, yung magandang ambient nung Three Cities. Yan yung Three Cities. Napakaganda ng view. Lalo na pa nagsimula ng umilaw yung mga bahay at saka yung
mga buildings. Ipapakita ko na lang sa inyo yung kanilang mga lights and Christmas decorations at saka yung Christmas market nila dito sa loob ng Valletta. At yun na yung huli. And then next day na ulit tayo. Hindi namin alam kung saan kami pupunta bukas, wala pa kaming plano. Doon tayo sa Christmas market at sa kanilang mga Christmas decorations at mga Christmas lights sa kanilang mga streets dito sa Valletta. Ito sa pagkulati kanta. Vilken far, vilken badia. Sitta kolorspyle bin alla i Messia. Men mera difficile än Jesu bambin. Halli, 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 ashana midni. Eu barata dinha, eu mirar puria, arau que falla sina, i Tjeckien sartar vi. Svar på. Halli, 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 ashana midni. Sarvidem sartarbi, Bishish betin luta, Bishla wajita sema, Elin blais yarana. Nimle Jesu bandi, Ali Ali nambiki, Asha. At yun na nga, no, naipakita ko na sa inyo yung umaga, tanghali at saka gabi dito sa Valletta. Nakapanood pa tayo ng concert, sulit na sulit. Ang ganda, galing ng mga batang kumanta. Anyway, ayun, since paubos na rin lang naman ang battery ng aking camera at wala na tayong pan-charge, ay tatapusin ko na ang video na ito dito. At bukas na ulit. Sana ay nagustuhan ninyo ang mga pinakita ko sa inyo. Sana ay nag-enjoy din kayo kagaya namin. At sana ay kung umabot ka sa part ng video na ito, ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe kung sa YouTube ka nanonood. At follow sa Facebook at follow sa Instagram. Always remember, life is short, so make every journey worth remembering. Hanggang sa muli, see you next time. Ingat kayo palagi. Peace.